Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Ingatan mo yan. Nag-iisa na lang yan. Banta ni William kay Nathan. Tipid lang na tumango si Nathan kay William. Niyakap ko ng mahigpit ang kuya ko. Kahapon, buong araw namin binuhos ni Nathan ang oras sa kambala. Ayaw ipasama ni William ang kambala. Gusto niya raw munang alagaan ang mga ito para may makalaro si Hope. Huminga ako ng malalim at inayos ang aking seatbelt. Hindi ako sigurado dito. Sabihin na nilang marupok ako, but at least sinubukan ko. Susubukan ko kung may namamagitan pa sa aming dalawa. Susubukan kong alamin kung katulad pa rin ng dati ang nararamdaman ko bukod sa malikot na pagkabog ng puso ko kapag nandyan siya. Nasa compartment na rin ng sasakyan niya ang aking dalang isang maleta. Kumagat labi ito at tumingin sa akin. Sigurado ka ba talaga dito, baby? Bulong nito sa akin. Oo. Napasinghap na sagot ko. Halos ayokong bumunga ng hangin dahil sobrang lapit niya. Saan tayo pupunta? Inayos niya ng hibla ang aking buhok. Kung saan gusto ng baby ko. Sagot nito. Nangunot ang noo ko dahil kahapon niya pa ako tinatawag na baby. Nathan, pwede ba? Tigilan mo na nga pagtawag sa akin ng baby. Irritabli kong saada. Ngumiti siya at muling nagseryoso. Tila ayaw ipakita na nangungulit siya sa akin. Hindi talaga ako sanay na ganito siya. Ang awkward. Pero ikaw yung baby ko eh. Maktol nito. Ayaw patigil sa kung anumang trip niya ngayon. Napakaaliwalas niya sa suot niyang t-shirt at black pants. Tanging relo niya lang ang kolorete sa kanyang katawan. Gusto niyang bigyan ko siya ng isa pang chance sa loob ng isang linggo para mapatunayan niya sa akin na nagbago na siya. Okay, sige. Sasakyan ko ang mga pakulo niya ngayon. Gusto kong pumunta ng Batangas. Napaisip ako kung napuntahan ko na ba iyon noon. Hindi pa pala namin yung napupuntahan nun ni Papa. Tinignan ko siya pabalik at nahuli na kaawa ang kanyang labi. Ang mga mata niya ay makikita ng kasiyahan. Ngayon ko lang natanto na parang bumalik ako sa dating ako. Yung hindi nahihiyang magsalita sa harap niya at nangungulit. Dahil nga, binigyan ko siya ng second chance. Ayoko na rin ikulong ang sarili ko sa madilim na kahapon. Kahit ngayong linggo lang. Ilalabas ko ang dating Laura na noon pa nakakubli sa kadiliman niya. Ngumisi ako. Gusto lumabas na aking luha pero pinigilan ko. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit pero pinigilan ko. Tara na. Sabi mo kung saan ko man gusto, di ba? Masayang aniya ko. Nakagat nito yung ibang labi at tumango. At hinarap niya ako. Ikinulong niya ang mukha ko sa kanyang kamay. I miss you. Sabi niya at pinatakan ako ng halik sa labi. Hindi ako umalma. Hinalikan ko siya pabalik na ikinahigpit ng hawak niya sa aking baywang. Bago niya bitawan ang labi ko, ay isang mapusok na halik ang kanyang ginawa at napamura siya. Kada, hindi na mapaghintay na makasama ka sa isang kwarto. Malutong na pagkakasabi niya doon, tila gigil na gigil. Ngumisi lang ako at tumahimik. Halos 5 oras kami dumating sa Batangas. Dahil sa mabigat na biyahe mula sa Manila. Mabuti na lang nung nasa Cavite kami ay hindi traffic. Naaliw ako sa malaprobinsyang kapaligiran sa aming nadaanan. Matatayog na kahoyan. May nakita pa nga akong mga unggoy na sumasabit sa mga puno. Halos walang masyadong kabahayan dito. Marami kaming hotel at resorts na nadaanan. May mga panakanakan sasakyan kami nakakasalubong na mukhang galing rin sa isa sa mga resorts dito sa Batangas.
Nang tinignan ko aking relo, alas 3 na ng hapon na. Napaka-energetic pa rin ni Nathan kahit buong araw siyang nidrive. Nandito na tayo, aniya. Napatitig tuloy ako sa malaking poster na nasa labas. May mga bumati sa amin na guards bago kami pinapasok. May kinausap si Nathan na receptionist habang ako ay hindi magkamayaw sa kakatitig sa mga nagbeberding dagat na hindi kalayuan sa entrance nitong beach. Nilukob na ako na excitement. Maraming turista dito. Merong floating cottage sa gitna ng dagat. Merong iilang restaurant dito sa loob. Meron rin silang events tuwing gabi. Ang swerte talaga dahil may night party raw dito mamaya. Halika na. Hinawakan ni Nathan ang aking baywang at iginaya ako kung saan kami banda nakakupa. Nakakuha ka na ba ng matutuloy natin? Tanong ko. Oo. Pinauna ko na ang gamit mo doon. Magpalit ka na at magpahinga. Kukuha ako ng kakainin mo. Huminto ako sa pintuan. Lumabas ang dalawang boy na bumitbit ng bags namin kanina. Huminga ako ng malalim. Ikaw, buong araw ka na nag-drive . Kumain ka muna at magpahinga. Asan nga pala yung kwarto mo? Ngumisi ito sa akin. Eto, napamulagat ako. Dito? Iisang kwarto lang tayo? Tumawa ito at tumango. Itong lalaki talagang ito. Gusto ko siyang kurutin. Ouch, baby. Ungol niya. Tila nasasaktan. Pero nakangisi naman. Baby, may anak na tayo, di ba? Ano pa bang ina-expect mo? Pagkatapos ng ilang taon na wala ka sa akin, iisipin mo ba na aalis pa ako sa tabi mo? Kinagat niya ibabang labi. Hinawakan niya ang pintuan sa likod ko para ikulong ako. Parang hindi siya pagod sa pag-drive. Kung sana mabuntis kita ulit ngayong linggong ito para wala ka ng kawala, bubuntisin talaga kita. Bulong nito sa akin na ikanatindig na balihibo ko. Nathan, ano ba ang bibig mo? Tinula ko siya pero hindi siya kumilos man lang. Nang uuyang palalo ang titig niya at parang pwede nang mag-boil ng itlog sa pisngi ko. Bakit? I just wondering what did you do when I was drunk years ago? Oh my God, Nathan, kumain na lang tayo. Halos maiyak ako, kakatago ng aking mukha na pilit niyang hinuhuli. Narinig ko siya magalpak ng tawa. Napamura siya at hinila ako para mayakap. God, Laura, I miss you. Ilang ulit niyang sambit sa akin at hinalikan ng tuktok na aking ulo. Kumain kami ng tahimik sa gilid ng dagat. Ang ganda ng ambience, napaka-presko. Papalubog na ang araw at may ilan ng handa para sa night party na gaganapin dito lang sa buhangin. Ramdam na ramdam mo ang lamig ng hangin dahil open space. May stage lang sa harap at maraming mesa para sa gustong uminom at may maglilibot ng mga waiter. Ayoko mang aminin pero halos lahat dito ay napapatingin kay Nathan. Paano ba namang hindi? Nakasuot lang naman ito ng sando at shorts na mahahakap sa katawan nito. Ilang araw tayo dito? Tanong ko. Nakapwesto na kami sa pinakalikod habang nagsisimula na kumanta ang unang banda ngayong gabi. Slow rock iyon. Inayos niya muna ang tube top bago ako sinagot. Mag-spend tayo dito ng mga 2 weeks. Umiling ako at uminom sa aking juice habang siya naman ay may isang bote ng beer at baso. Nathan, 1 week lang usapan natin ha. Seryosong sagot ko. Natahimik siya at madilim ang titig sa akin. 1 week lang pala. Ulit ko. Kung yan ang gusto mo. Malamig na sabi niya at tinungga ang baso ng beer sa kamay niya. Ang isang kamay niya ay nasa likod ko habang ang isa naman ay ginagamit niyang pang-inom. Hindi ka ba nagka-girlfriend nung wala ako? Pasimpleng kong tanong at nagkunwaring kumuha ng pulutan at kumain. Nangunot ang kanyang noo. Hindi, wala, sagot niya.
Bakit naman? Pwede ka naman mag-girlfriend ah. Gusto ko ipakita sa kanya na sibil lang ako. Pero kumikirot ang puso ko habang sinasabi ko iyon. Laura, pwede ba tigilan mo na ikakatanong ng ganyan? I have learned my lesson. Aaminin ko mapaglaro ako noon. At sa'yo pa lang ako nabalo ng gusto. Kung iniisip mo na susuko ako, then nagkakamali ka. Natahimik ako. Lumalim pa ang gabi at nadarang ng tugtog ang mga turista. Mas naging wild ang mga tao dito. Marami nagayaya kay Nathan na tingin ko'y kakilala niya. Pero seryoso niya itong inaiwan niya. Madilim na ang paligid at nag-iingay na ang mga sumasayaw. Paminsan-minsan rin ako hinahalikan ni Nathan na mapupusok. Kaya panay rin ang sabi ko sa kanya na magbabanyo ako. Nathan, magbabanyo lang ako ha. Sasamahan na kita. Natigil ako. Babalik ako agad ako, iihi lang ako. Dumako naman tingin niya sa aking skirt at napakagad-labi ako bago hinagod ang kanyang buhok. Okay, alright. Sagot nito bago siya pumikit at sumandal sa sandalan upuan. Nahirapan ako sa paghanap ng banyo nila. Siksikan na rin ang mga babae doon kaya mas lalo ako natagalan. Nang makabanyo ako, nagmamadali akong bumalik sa mesa namin nang may makasalubong ako ng laki rin ang mata nang makita ko. Oh my God! Tili ni Bruno. Lalaking lalaki ito, pero ang boss niya ay babae pa sa akin. Ang maskulado niya at hindi mapagkakamalang bakla. Bruno? Ikaw nga! Niyakap ko siya. Saan ka ba nanggaling? Marami ako nabalitaan sa'yo at tungkol sa fixed marriage niyo So, yummy pala talaga ito si Nathan Pendibilla no? Sinabunutan pa ako nito. Halos pareho kaming naiiyak sa tuwa. I miss you talaga Bruno. Call me Brenna, hindi na ako si Bruno no? Akala mo lang lalaki ako. Ngayon lang ako nakawaldas ulit no? Dahil nag-abroad ang parents ko. At Diyos ko, ano nangyari kay Mirasol? Narinig ko nangyari sa kanya. Naikwento ko lahat na nangyari kay Bruno. Dahil sa kakaaliw ko, nakalimutan ko na hinihintay ako ni Nathan. Halos mapatalon ako nang maalala na hinihintay nga ako ni Nathan. Nasapo ko ang noo. Sorry Bruno ha. Pwede bang kuhanin ko yung number mo? Natigil ako na may humila sa aking braso. Kahit si Bruno ay madaramang nasapo ang puso na makita kung sino humila sa akin. Nathan! Singhap ko. Si Nathan naman halos suntukin si Bruno. Bago pa makatili si Bruno, ay hinila ko ang damit ni Nathan. Nathan ano ba? Kaibigan ko siya. Kaya ka ba nagtagal, ha? Galit na sabi nito. Nakaramdam na naman ako ng takot na makita siyang ganito. Nanlambot na aking tuhod. Hindi na nagpaalam kay Bruno nang hilahan ako ni Nathan paalis doon. Hindi rin magkamayo ang aking kaba at basta-basta nila akong hinahagi sa couch ng aming bungalow. Nathan, classmate ko siya dati. Pagpapaliwanag ko. Talaga? Nanlilisik ang kanyang mga mata habang hinuhubad ang kanyang t-shirt. Akala ko yun lang pero nang hinubad na niya ang kanyang sweat shorts ay umiwas na ako. Nathan, God! Bakla siya, ano ba? Bakla man o hindi, wala akong pakialam baby. Hubad ah. Halos mamilipit ako sa couch na pinaghigisan sa akin nito. Nakasuot lamang siya ng boxer short. Bumalik sa akin yung mga kahapon. Ganitong ganito siya noon kapag nagagalit sa akin. Pero never siya naghubad sa harap ko. Ako ang naghubad sa kanya nung lasing siya. Ngayon, kabang-kaba ako habang nanlilisik ang titig niya sa akin. Nathan! Napalunok ako at pilit kinukumpo niya ang sarili na nawawala sa katinoan. Bakla si Bruno! At tumayo ako at dahan-dahan siyang nilapitan. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Suplado pa rin at gustong manakit. At classmate ko siya dati. Tiningala ko siya habang nakatitig siya sa akin. Nathan, please. Huwag ka naman ganyan. Gusto mong maging maayos tayo, di ba? Sana naman
Gumana yung landi ng boses ko. Diyos ko. Napalunok siya at hinapit ang aking baywang. Sobrang dikit namin dalawa at ang kanyang labi ay gumagapang sa aking pisngi patungo sa panga. Nakaklose siya ng bahagya dahil sa sobrang taas niya. Hinaplos na yung aking pisngi. Ubigti ang init na lumulukob sa amin dalawa. Napahawak ako sa matigas niyang dibdib. Nakagat ko ang labi ko dahil sa tigas ng kanyang katawan. Ang mga kamay ko ay dahan-dahang gumagalaw at hinahaplos siya. Habang siya naman ay hinahagilap ang aking tidig. Sorry. Bulong nito sa akin at napasinghap. Masyado lang kitang mahal. Kaya ako nagawa yun. Napangisi ako at patuloy sa paghaplos ng kanyang katawan. Parang naging gel ang tuhod ko, lalo nang hawakan niya aking batok. Tumingin ka sa akin. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ulit niya. Gusto niya sagutin ko rin ang kanyang confession sa akin. Ako naman ay nasa bingit pa ng init. Kailan mo ako minahal? Hamon ko sa kanya. Ngayon, umangat na aking kamay patungo sa kanyang matikas na balikat at nilagay doon ang aking kamay. Nang malaman mo na may anak tayo, ha? Umigting ang panga niya. Titig na titig siya sa akin. Kasi noon, hindi ko naramdaman yung pagmamahal na hinahanap ko sa'yo. Parang nagbara ang aking lalamunan bigla. Oo, fixed marriage tayo. Kung wala iyon, siguro kasal ka na at may mga anak ka na ngayon. Paano mo nasabi? Paos na sagot niya sa akin. Dahil ba na napakasama ako ha, Laura? Napaikot na aking mga mata. Iniisip mo ba nang malaman ko na may nangyari sa inyo? Magugustuhan ko yun? Humigpit ang hawak niya sa biwang ko. Naalala na naman na nakagawa kong kasalanan sa kanya noon. Hindi sapat yung mga mesa na nabali ko, Laura, para maibisan yung galit ko. Hinalikan ka niya at hinawakan. Kung sa tingin mo, hindi kita mahal noon, hindi ako magagalit. Napalakas ang sobra ang boss nito. Uminit ang gilid na aking mga mata habang napahawak sa kamay niya na nasa bato ko dahil sa higpit nun. Kung kailangan kitang saktan, sasaktan kita para lang tandaan mo na akin ka. Kahit na 17 ka pa noon. Biglang humina ang boss nito, pero sobrang diin niyon. Nathan, kumalabog ng husto ang aking dibdib. Saya, hinagpis, at excitement ang sabay-sabay na aking naramdaman. Ngayon, sagutin mo ako. Nilapit niya ang kanyang labi sa aking labi, pero hindi yun dumikit. Kailangan pa ba kitang itali sa kama? Para matikman ka lang ha, Laura? Itatali pa ba kita at sasaktan? Naliliyo na ako sa kanyang titig. Umiling ako at kusang pinagdikit ng aming labi. Sa unang dapo ng aming labi ay parang nasindihan ng init sa aming katawan. Naramdaman ko ang maraas niyang paghinga at init na kanyang katawan. Muli niya akong dinala sa couch. Dahil nga ako lang kasya at lumod siya sa aking harapan. At isa-isa na niyang tinanggal ang aking saplot. Nahihiyaman ako. Hindi ko pa rin mapigilan ang aking kasabikan. Lumapat ang labi nito sa aking katawan at sa aking harapan. I think hindi ko na kailangan bumili ng fresh milk anymore. Mapang-uyaw niyang sinabi na ikinapula na aking dibdib. Lumapat muli ang labi nito sa harap ko at lumikot doon. Halos madurog ang aking kuko sa gilid ng couch. Namimilipit rin ang aking daliri sa paa, lalo na't nasa gitna siya ng aking hita. Napatingala ako at napaungol nang maramdaman ko ang panggigil niya doon. Napahawak ako sa kanyang ulo nang mas bumaba pa siya. Pinigtas niya na lang ang basta-basta ang aking pangibabang suot at pinagkatitigan ng aking tinatakpan doon. Nathan, uminit ang aking pisngi
at gustong itiklop ang aking hita. Pero hinawakan niya ang magkabilang hita ko para pigilan. Nakakahiya. Nahihiya akong sabi. Hindi man lang ako handa. Ngumiti ito sa akin. Halos maramdaman kong diniin niya ang ilong niya doon, kaya napaigtad ako. Ang bango mo, sabi niya. Hindi na ako magtataka na ganito si Nathan. Sa katawan niya pa lang at ugali, hindi na katakataka. Mula sa pag-aamoy sa akin doon, ay naramdaman ko naman ang kanyang labi na halos lalong gumagalaw doon. Babat taas. Namilipit ako sa kakaupo habang hindi makagalaw dahil sa pagpipigil niya sa aking hita. Ilang minuto niyang tinikman ang akin hanggang sa halos mapaos na ako sa kakaungol. Tumindig siya at ibinaba ang shorts at inahagis kung saan. Napalunok ako nang makita ang kanyang kabuuan. Gusto kong mapailing dahil napakaswerte ko. Hinawakan niya ako sa buhok at muli niya ako hinalikan. Napaungol ako. Umukulo siya ulit para maabot ako at naghahabol na ako ng hininga habang siya ay nakakunot ng noo at hinati ang aking harapan. Pilit na pinagkakasya ang kanya doon. Napatras ako nang maramdaman ng sakit. Huwag kang gumalaw. Galit niya sa akin at halos namumula habang pinapasok niya. Napahawa ako sa kanyang balikat nang maramdaman ko kung gaano kahaba ang kanyang pasensya, ang taba. Dahil sa amot-saring emosyon, ako'y naiiyak habang kanyang inaangkin. Dahil wala namang nagawa, dahil sinuko ko ng lahat-lahat. Humawak na lang aking kamay sa kanyang balikat. Napaka-gentle niya at the same time, napaka-agresibo na tila galit. Ungol ko na mamayani sa kwartong iyon habang walang humpay ang pag-ingay ng couch. Sa bawat paghampas ni Nathan sa akin, buong lambing niya akong binubulungan kung gaano niya ako kamahala, na ayaw niya akong bitawan kung gaano siya kasisingsi. Halos 6 na oras namin pinapalasap ang sarap sa bawat isa. Bagsak ang katawan ko sa kama na makadilat ako. Hindi na ako kumilos pa o ano dahil sobrang pagod. Hinayaan ko ang sariling tangay ng antok habang ako ay nasa bisig niya. Nagising ako nang wala na siya sa akin tabi. I almost faint when I remember what just happened last night. Binaon ko sa una na aking mukha at doon ibinuhos ang hiya. Laura naman, nagpadala ka na naman sa gwapong yun eh. Maktol ko sa sarili ko. Nang maamoy ko ang kanyang niluluto, ay bumangon ako at tinapis ang kumot sa aking kaubaran. Inangkin niya ako buong gabi. Nangatog pa ang tuhod ko nang tumayo. Napamura ako. Buti na lang nakaupo ako sa kama. Dahil sa gutom at pagod, hindi na ako nagbihis. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Nathan na nakataples at nakatawil lang habang nagluluto. Namula ang pisngi ko nang makita kong namimintog ang kanyang likuran. Tila naramdaman niya ang aking presensya, kaya napatingin na rin siya sa akin. Hinagod niya ako ng tingin, kaya napatikim ako. Good morning. Ngumiti siya at pinaghila ako ng upuan. Umupo ako doon at nilakbay ang tingin sa niluto niya. May gatas rin ako sa gilid ng plato. Nang mapansin ang kulang, ay tinignan ko siya. Tumaas ang kanyang kilid na sa akin lang pala ang tingin. Asan yung kape mo? Tanong ko sa kanya. Siguro okay na sa akin yung gatas kagabi. Narinig ko ang halakak niya kaya umiwas ako. Nilapitan niya ako at hinalikan. Paiibigin muli kita. Pinapatakan niya ako ng halik sa labi habang sinasabi iyon. Nakagat ko ang labi at pareho kami napatingin sa pintuan nang gumalaw iyon at biglang bumukas. Hindi ako makapag-share kay Catalina ng room. My goodness, napakaganda ko para... Shut up baby, ano ba? Parehong natigil sa pag-away si William at Darla nang makita ang ayos namin ni Nathan. Napanganga ako ng matanto na nakabalot pa pala ako ng kumot at si Nathan naman ay tawi lang sa baywang. What the? Malutong na mura ni Nathan at namaywang paharap sa galit na si William.
Sabi ko ingatan mo. Anong ginawa mo? Halos hindi iyon maisabi ni William at parang gustong sapakin si Nathan. Si Darla naman ay nakatingin sa akin habang parang inis na inis ito. It was unexpected. Hindi ko inaasahan na pupunta dito sina William at Darla. Ang kambal ay nakipaparaw. Bukas ng hapon na balik nila sa Manila. Kaya habang nasa kusina kami ni Darla nag-uusap, ay niyaya na ako nito magkumala. Alam mo, gustong gusto ko talaga yung panga mo. Sabi niya sa akin. Napataas naman ako ng kilay. Medyo natawa sa sinabi ni Darla bago sumisim sa kanyang fruit shake. Panghimagas namin iyon dahil kakatapos lamang ng kumain. Ha? Ano namang meron sa panga ko? Napaikot ang mga mata nito. Kaya nakuha ni Hope ang panga mo, pinaglihan yata kita. Speaking of her daughter, napakaganda ni Hope. Pinaghalong Darla at William. Namiss ko na lalo yung kambal ko at hindi ako mapag-intay na yakapin sila ng mahigpit. Ayaw mo nun? Ang ganda kaya ni Hope. Abay, syempre naman. Ngiting-ngiting sabi niya. Na magtama ang tingin namin ni Nathan ay halos mga tugan-tuhod ko. Nag-uusap sila ni William sa beranda. Kapwa seryoso. Tila masinsina na pinag-uusapan. Napalunok ako at tumingin kay Darla. Darla, alam kong wala tayong maayos na pag-uusap noon. Total, nandito naman tayo bilang bakasyon. Gusto kong tanungin ka ng something. Tumango ito. Tungkol saan naman yung something na yan? Di ba tinabay mo ako noon? Gusto mong si William na lang ang mahalin ko dahil mamahalin niya ako bilang pamilya. Anong ibig sabihin mo noon? Alam mo na bang magkapatid kami? Napasinghap ito at napayo ko. Oo. Ha? Ba't di mo sinabi agad sa akin? Nilalaro niya ang dulo ng baso ng shake bago ako binalingan. Anong lugar ko para pangunahan si William ha? Natahimik ako. Noon, handang-handa na ako mamatay. Sinabi kong mas mamahalin ka ni William dahil kapatid ka niya. Safe ka sa kanya. Pero wala akong planong pangunahan si William, no? Tumango ako. Marami pa kaming pinag-usapan na seryosong bagay. Minsan ko lang makakausap si Darla ng maayos at hindi nagsusuplad kaya naaaliw ako. Kwento niya sa akin. Siya ay 14 noon nang ipaglapit sila ni William at gawing fixed marriage sila. Ang bata niya pa. At ito namang kuya ko, sarap naman. Nag-aayos na ako sa harapan ng salamin nang pumasok si Nathan. Dumikit agad sa aking baywang ang kanyang kamay at hinalikan ako sa may liig. Lalabas lang kami ni Darla. Dito ka lang ba? Tanong ko sa kanya habang nagli-lipstick. Nangunot ang kanyang noo. Saan naman kayo pupunta? Paos niyang tanong. Humahalik-halik pa rin siya sa aking liig. Gagala nga. Pilit kong iniiwas sa aking liig sa kanya. Nathan, nag-aayos nga ako. Ano ba? Hindi ko na natapos ang aking pag-aayos nang hilahin niya ako at paharapin sa kanya. Nanunoy ang aking lalamunan na makita na naman ang seryoso niyang mukha. Alam mo ba? Wini-wish ko na sana wala magbago. Kahit na bumalik tayo sa Manila. Bulong nito sa akin at seryosong-seryoso ito. Umiwas ako at yumuko. Takot na makita niya sa aking mga mata ang katotohanan. Pakiramdam ko, kapag magdapo ang aming tingin, mababasa niya ang nasa isipan ko. Tumingin ka sa akin, utos niya. Umawa ang aking labi nang hawakan niya ang baba ko. Ilang hibla na lang pagitan namin. Hindi ko isusuko yung sa atin. Never. Naglakbay ang kanyang mga mata sa aking mukha. Nathan, it's all for a show. Pagbalik sa Manila, lahat magbabago. Yung kagabi, show pa rin ba yun? Halos mapiga ako
sa kakayakap niya sa akin. Ewan ko sa'yo. Umigti ang panga nito. Pumikit siya ng mariin para bang pilit na pinapakalma ang sarili. Noah, Laura, akin ka. Akin ka lang. Bulong nito. Hinawakan niya ang leg ko at inanggulo ang kanyang ulo para halikan ako. Akala ko marahas ang kanyang halik tulad na makikita ko sa kanyang mukha. Pero imbes sobrang rahan lamang at lambot ng kanyang mga halik sa akin, halos maiyak ako dahil ramdam ko ang kontrol niya sa kanyang sarili. Pareho kaming humahangos na tapusin niya ang halikan namin. Namumungay ang aking mga mata at bumagsak sa aking kamay na nagyuyukot sa kanyang polo. Sobrang hawak ko pala doon kaya nakusot ko na iyon. Hihintayin kita sa labas . Hindi ko alam kung iirap ba ako o matatawa. Hanggang kailan ako matatakot sumugal ulit. Tinutulak ko siya at kinabig pabalik. Gusto kong sumugal pero nakaramdam ako ng takot. Ang hirap masaktan sa iyong unang pag-ibig. Masakit na sa balat ang araw nang lumabas kami ng bungalow. Nakasuot ako ng t-shirt at maong shorts. Gusto ko sana mag-dress pero natakot ako sa banta ni Nathan. Si Darla ay nakasuot ng bohemian shorts dress at hawak ang kanyang kamera. Agaw pansin nakakasigan ni Nathan at William. Halos hindi na kami tingnan naman nakakasulubong namin. Rinig ko ang mabibigat na pagbuntong hininga ni Darla. May problema ba? Tanong ni William sa kanya. Manhid din sa mga nangyayari sa paligid nila. Lalo na itong si Nathan na nakayapo sa aking baywang. Wala pa namang problema. Pag mamayag gumawa ka ng problema, problema ka rin sa buhay ko. Buong sarkasmo ang buhos sa Darnal na ikinasinghap lamang ni William. Hindi ko maiwasang mapahigikig. Napahinto ang aking tawa na umungol si Nathan na tila nasasaktan. Huwag ka nga tumawa ng ganyan. Bulong nito sa akin. Bakit ba? Nagtatakang tanong ko. Kasi napakakit mo . Napakabata at napaka-fresh. Kada, nanggigigil ako. Sinundan iyon ang kanyang mararahang pagmumura. Bahagya na kaming nahuhuli kina Darla. Gorang ka na kasi. Wala sariling sabi ko. Ha? 26 pa lang kaya ako? Sagot niya. Oo, tapos 18 pa lang ako. Umirap ako. Hindi ko pa rin maikubli sa aking kaloob-looban na gusto ko itong mga sandali namin dalawa. Ay, siya sige. Sabi na lamang nito at hinalikan ako sa may leeg. Oo na. Bulong niya na mahina ngunit tila nahihirapan. Baliw na baliw ako sa iyong bata ka. Gigil niya akong kinagat sa tenga na ikinatili ko ng bahagya. Kumabala ako kay Nathan kahit ayaw niyang bitawan ang baywang. Sa gilid ng buhanginan, may mga nakahilerang titinda ng mga souvenirs. May mga bikini na kahit dito, tinitinda ay branded naman. Maganda at neat ang pagkaka-arrange nila sa kanilang paninda. Laura, pumunta ka dito. Hinila ako ni Darla sa mga nakahanger na mga bikinis. Nakita ko naghahanap siya ng kanyang gusto. Binunot niya ang kulay pink na lacy bikini. Na-imagine ko pa lang na sinusuot niya iyon. Alam ko nang hot siya. Bago pa ako makomento, ay nakita kong inaagaw yun ni William sa kamay niya at hinagis. Umawang ang labi ko. Bakit ba? Sigaw ni Darla. Darla, hindi yan. Hindi ako papayag na. Babayaran ko naman at hindi ko to hinihingi sa'yo. Sabi ko hindi yan. Hinila siya palayo doon ni William. Nasinghap ako at napangusong binalikan ang tingin ng mga pinili ko. Ang sexy kaya nito. Isipin ko pa lang na sinusot ko to habang gumigiling sa harapan ni Nathan. Oo, Emma. Pwede ba, Laura, tigilan mo yung kakaisip na ganyan? Bulong ng bahagi ng isip ko. Halos uminit ang pisngi ko. Hindi ako nagpapigil sa pagpili doon. Iniangat ko ang kulay red na bikini nang may magsalita sa likuran ko. Ano yan? Tanong niya. Parang isang alien ng mga ito sa harapan niya. Bikinis, ano pa ba? Uyam na sabi ko at pumili pa.
Alam kong bikinis yan, pero hindi mo susuot yan. Banta nito sa akin. Inagaw niya yun sa akin at siya mismo ang pumili para sa akin. Kinuha niya ang white at pink na small size na may dora sa gitna. O ito, mas okay. Inangat niya ito, tila ina-inspeksyon kung mabuti ba iyon sa akin o hindi. Naita, ano yan? Hindi ako bata para suotin yan ha. Pagbumalktol ko, nang siya nang bumayad noon at narinig kong sabi niyang, keep the change sa tendera. Bata ka pa, kaya bagay yan sa'yo. Malibig na sabi niya at inakbayan ako. Binaliwala niya ang mga kurot ko sa kanyang braso. Nang gumabi na, halos hindi maubos-ubos ang aming enerhiya ni Darla. Niyakap ako ni William na mahigpit nang umupo ako sa okupado naming mesa. Huwag kayong iinom ha, banta ni William sa aming dalawa ni Darla. Akala mo naman gusto namin yung inumin nila. Ew! Maarting katwira ni Darla. Si Nathan ang umorder ng aming inumin at medyo natagalan dahil sa mga humarang sa kanyang mga kakilala. Hindi siya kalayuan kaya nakikita lang siya naming kausap ang isang lalaking matipuno. Napanguso ko at ginala sa iba ang aking tingin. Sino yun? Napatanong si Darla. Tinignan ko si Nathan na kanyang tinutukoy. Napalunok ako na may kausap siyang babae. Buong ngiting palakaibigan ang binigay ni Nathan sa kanya. Niyakap siya ng babae, kaya napasingap ako at namilog ang mga mata. Mabigat na huminga si William. Si Isabel yun, ang first girlfriend niya. Umiwas ako ng tingin at dinama ang paninikip ng dibdib. Nagsisisi kung bakit pumayag sa ganitong alok niya kung masasaktan lang ako ng gusto. Nakakatakot ang ganitong klaseng sakit. Nakakatakot.